Alright, isang magandang umaga po sa lahat na naman. So, sa ngayon mga kalyabe, inimbitahan tayo ni Boss Alde para pupunta doon sa kaniyang bread house. Pinunasan ko muna ang aking camera. Right, so yung mga kalyabe mula dito sa Molino, ayan, sa hindi pa po nakakaalam, kasi marami po nagtatanong sa atin kung saan po ba natin nakuha o nabili yung tinapay na napakasarap. So yung munay na napakasarap, ayan. So saan nga ba tayo nakumuha nun? Ayan, mula dito sa Molino, ayan, search nyo lang po Charina's Bread House at dadalhin po kayo mismo niyan doon sa kanilang pwesto sa may Mindes, Cavite. Ayan, so mula dito 59 minutes kasi ito ay estimate lang naman yan mga kalyabe na 59 minutes, pero hindi yan aabot ng 59 minutes sa biyahe natin. Dahil nga paborito po yan ng aking anak. Ayan, mga anak, kasama ko sila dahil nga gustong nila pumunta. At yan si Mrs. kasama ko rin. So pupunta kami doon kay Boss Alde. Ayan, so start natin. Ayan, mula rito ay bibiyahe tayo papunta doon sa Mindes, Cavite. Right, so abangan nyo mamaya at papakita ko sa inyo kung saan banda yung mga kalyabe. Teka lang, hindi pa pala ako nakapag-seatbelt. Mag-seatbelt muna tayo. Layo daw, papa, sabi ng anak ko. Yan, nakarating na kasi yan doon si Inglesero sa Mindes, kala Boss Alde. At kilala niya na si Boss Alde. Yan. So habang bumibiyahe kami ay nanonood sila ng palabas dyan sa kanyang sa likod. Ayan. So gamit natin si Starmark. Right. Alright, so mula dito bibiyahe tayo doon hanggang doon sa Mindes. So update ko na lang kayo mamaya mga kalyabe. Ayan. Stop recording. Right mga kalyabe, so sobrang sarap ng tinapay ng Boss Alde. Ayan, hindi halata na tawag dito, hindi halata na mayroon siyang bakery dito. Kaya so ganun siya ka ano dito, dinadayo talaga. Kakaiba malasa tay. Gano'n po yung bilaw? Sobrang sarap ng lasa, no? Tsaka ano, ayan, si Boss Alde, ayan. So kita nyo mga kalyabe, bulto-bulto pag namili sila dito. Yung iba ay dinadala pa nila sa ibang bansa. Pinapadala sa ibang bansa. Dumadayo pa dito para ano? Para tawag nito, makabili at madala sa ibang bansa. Ayan. Hanapin nyo lang po Charina's Bread House dito sa may Llamado Street, Poblacion 5, Mindes, Cavite. Napakasarap ng tinapay niya. Right, stop recording. Right mga kalyabe, tingnan nyo ilang sakong ginawa niya kagabi habang nanonood siya ng live ko kagabi kahapon. Ayan, so ito na lang natira, oh. Ilan na lang. Ayan, Nahiga-higa ko lang. ayan, oh. Kita mo mga kalyabe, oh. Yan, sa sobrang sarap ng pagkagawa niya kasi. Yan. Ito na lang ang natira. Ilang sako? 4? Oh. Isipin mo, yan na lang ang matitira niya. Oh. Grabing mabenta, no? Linggo basta linggo Sabado. Oh, yun, oh, isang mama, oh. Isang dosena ang binibili. Oh, kanina, lalo na kanina. Box kasi pag bumibili sila. Pakainit lang dito. Dalawang oven ang bukas eh. Ayan, oh. At saka hindi kasi ang pagkaalsa ng tinapay niya kasi mga kalyabi, hindi siya yung mahang, yung puno ng hindi katulad ng iba na may hangin. Ito kasi solid yung pagkaalsa niya. Right. Ayan. A lot of bread. Did you see? Yep, up.
Mainit pa ka kami nito. Mainit. Oh, mainit. Ayan. Kahit maputi pa, hinakot para may Lima, mapili. lima, apat. Ito. Alright, so isipin mo. Hindi mo masyadong ano yan. Hindi maganda ugaga si Busalde pag mula sa paggawa hanggang sa pagluto. Ayan. Isipin mo kung gaano kabenta, mabenta. Hindi pa yan halata na tago pa to ng niya, pwesto. Lima. Alright, so magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, nandito tayo ngayon sa tawag dito, Dasmariñas, Cavite. At ito, magpapalinis ng aircon sa atin ng aircon ng Toyota Vios. Ayan. So, kalapit lang po yan dito kila Ate Bing Salim. Ayan, sa nagla-landscape. Kunin mga gauge dyan. So, checkin muna natin to mga kalyabe bago natin to tawag nito, baklasan ng dashboard. Kasi baklas dashboard to mga kalyabe, yung mga Vios. Ayan. So, mula Rubin, Batman, Superman at saka Transformer ng yung Superman ng Vios is talagang baklas dashboard pag naglilinis. So tingnan muna natin yung kanyang preyon nito. Check muna natin yung aircon. Right. May lumot na, no? Oo, may luwag na. Matagal kasi yung pagkabili ko. Hindi ko to nakalinisan pa. May luwag, may mga ano talaga. Yan. So amoy lumot na siya. Yan, pag naaamoy nyo na medyo amoy lumot na yung inyong sasakyan is palinis nyo na yung aircon nyo. Huwag dyan. Kasi yan ay mabaho yan, amoy talagang hindi ka nice yung amoy yan pag nag-aircon kayo unang bukas nyo. Lalo sa unang bukas sa umaga. Right, so kakabit ko lang tong gauge. Medyo may kasikipan lang kasi ito mga kalyabe. Right, so okay, goods ang kanyang preyon. Marami pa, wala tong leak. So dito nyo malalaman mga kalyabe. Huwag nyo sabihin na nakatambay ang sasakyan ninyo at sisingaw yung inyong preyon. So kapag yan ay nagbawas or nawalan ng preyon, ibig sabihin may leak po yan mga kalyabe. So ito, bihira lang din yung busing gamitin, no? Oh, yan. So yan, na-stock lang yan mga kalyabe. May stock din. Sa isang buwan, isang beses na yata, dalawang beses kumain. Labas. Oo. Pero hindi nagbabaw. May sa dito din yan. Oho. Pero matagal bago magamit. Opo. Yan. Kapag yan ang kagandahan, kapag walang leak or walang leakage yung mga system. Dagdagan ng preyon yan. Pwede mong dagdagan ng preyon yan. Preyon. Itatapon po yan pag naglinis. Papalitan po yan ng bago. Ang bago. Hindi tayo makabukas ng pinto doon, no? Mas secure Talaga kailangan pala talaga. Ano na lang natin kasi dyan. sige, pwede rin dito. Dyan, para ang prilo. Belo. Teka. Pag-isarado muna ulit. Baba mo muna ng gates. Ayan. So, ilalabas lang dito mga kalyabe.
Dito kasi wala naman masyadong dumadaan na sasakyan. Right, stop recording. Alright, mga kalyabe. Ayan, copyright tayo. Magbabaklas tayo ng dashboard. So, ito muna unahin natin sa pangibabaw. Right. Yung ratchet natin na may ano. Copyright man. Tayo. Hindi, ang susi dito muna kasi babaklasin pa manibela niya. Ikaw na. Wala. Salasin mo battery. Right. Hindi pa pala naka-Android ang stereo nito, no? Hindi po eh. May nabibili na, buo. Meron na. Oo. Kasama na ito. Mm, Kasama na ito. mm, Ito, kasama to. oo. Ayun ko na. Mag-i-install din ako niyan. Nag-install ka rin yan. Pagka ano, makabila ko, ipa-install ko na lang. Baklas pala talaga po. Baklas buo yan. Yan ang ano pala talaga. Aha. Madali lang yung... Mula 2010 pa pataas, baklas po yun. Right. First time mo nakikita, panood to, no? Ha? Pag makita mo yun, mamaya baklas lahat yan. Baklas to lahat. At least, yung makikita mo talaga. Oo. Mas maganda nga sana kung may vacuum ka dyan ng ano eh, na pangbahay. Pangbahay. Malaki. Dapat to para... Mabawa lahat ng alikabok dyan na ano, tanggal. Para sa malinis ang... Maria. Oh, ano? Let's go. Meron yan, dalawa yan.
Basic lang naman ito mga kalyabe yung pagbaklas nito. Yan, madali lang ito tandaan. Ito maganda to at actual nyo na nakikita ngayon kung paano natin baklasin yung dashboard. Sa kabila, tangan na. Ay, morning. Karating ko lang. Galing ng palengke. Kanina pa kayo? Bago lang din, kararating-rating lang din. Wala pang. Pare, nagkuha ko na kay pare kaya nagbili ako kanina ng ano. Nakuha mo na? Oo, nagbili ako ng sunrock, dalawa. Napianan niya ako. Sabi ko pare, may nakuha ang ano, yung surf saya 20. Tapos bumili ako ng dalawang sunrocks. Okay na. Okay na, pare. Thank you. Ito, nakalimutan. Ngayon, wala yan. Ito. Hindi. Yan, tanggalin mo yan. Didikit eh. Ano nakadikit? Parang Double-sided yan. Huwag mong hilain mo ganun. Diretso lang ito hatak. Kailangan mo kasi tuklapin yan kasi nandito yung radio. Ay.
buo kasi ito dust project ko. Oops. Teka lang, dyan ako. Right, so yan ang mga itsura niya mga kalyabe. So babakas tayo ng panel gauge. Oops. Hawakan mo water. Kaya pala, master mo.
Yan, yung mga pinalitan dati. Cabin filter. Cabin filter. Fresh na fresh. Gamit eh. Ito po is. Ano yan? Ano yan? Tanggal na ata yan. RC? Candy ata. Candy. So dito mga kalyabe, papakita ko sa inyo. Prove na matagal na siya hindi nalinis. Ayun puro puno na siya ng alikabok. Ayan, puno na siya ng alikabok. Right. So, ayan. Ayan. Tanggalin mo to. May screw pa yun doon. Tanggalin pa yun doon. Kita mo? Gilid. Okay na. Tanggal natin. Hindi mo pa matatanggal yan hanggat hindi mo may baba. Sasabit pa. Kunin mo susi. Ay, susi tayo. Baka mag-lock to. Hinanapin mo na. Kailangan kasi ibababa tong manibela. Okay naman ito. Okay na. Hindi pa naman naglalak. Kailangan natin maibaba yung manibela bago natin baklasin to. Para secure. Ibababa muna ako sa mga wire. Uy, binawasan ng mama mo ng 5 eh. Ito. Ikabit mo lang yan. Kinakabit lang yan. Pasok mo lang ulit yan. Yan, ganyan.
Tanggal na. Kinakabit lang yun. Wala. Lock. Aray. Ay, oh, tigas to yan. Ayan. Ayan. Okay, hugot. So bababa natin ng konti ang manibela nito. Ratchet na ano. 12 ito eh. Ayun nga. Right. So bago tayo magbaklas doon, ito muna yung mga nakasabit dito. Ayan. OBD. Ang tigas ah. Kasi angat na yan, buo yan. Diretso. Wala mo na pa. So dito muna ako sa manibela. Aray. Right, so magbaklas muna ako doon sa kabila ng sa airbag. Lawak dito. May bracket kasi ng airbag yan dito mga kalyape. So simple lang, madali lang. Okay. Lungnos. So pagkatapos niyan, angat na to. Yan. Yan na lang isa. Yung clip na yan. Dito tayo ano nga. Right.
So, abangan nyo na mamaya kasi huhugot kami nito mga kalyabe at walang maghahawak ng camera natin. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya pag nabaklas natin itong dashboard. Right, stop recording. Alright mga kalyabe, ayan na, ito na itsura niya. So, magbabaklas lang tayo ng tornilyo, 1, 2, 3, tapos doon sa ilalim 4 mga harness wirings. So ganun lang naman kadali siya mga kalyabe, kung yan ay kabisado ninyo. Pero kapag hindi ninyo kabisado, huwag nyo pong subukan. Na mas maganda pa rin na dumulog po kayo sa medyo nakakaalam po na sa paggawa ng mga ganitong trabaho. Kasi ito mga kalyabe, pag hindi nyo kabisado to, may mga wirings dito na maliliit na maaring mapatid or maputol kapag nagbabak. Ayan, so maaring mapatid or maputol kapag hindi natin masyadong kabisado. So hanggat maaari, walang problema ang mag DIY. So nandun tayo sa pag DIY dahil mas makakatipid nga talaga tayo. Pero katulad nito, yung mga wirings na to, ayan, marami po yung mga wirings na nakakabit. So yan ang dapat nating ingatan. Right, so babaklas muna din ako dito sa harap bago ako magbaklas dito sa loob. Ayan. So dito, ang pagbabaklas ng expansion valve niya mga kalyabe, ito, ayan, kung napapansin nyo ito, pakita ko lang ha, medyo tatabingin yung ating camera niyan dyan ha, mapapansin nyo bago yung ano ng camera natin. Ayan, so ito, itong tornilyo na to, G's. Right. Alright mga kalyabe, so yan tapos na natin kabit yan dyan sa loob. So dito na lang tayo sa labas. So magpapalit lang tayo ng receiver dryer. Ayan, ito po yung kanyang receiver dryer tela. Ayan. So yan ang papalitan natin ngayon para maayos na maayos ang lamig naman ulit nito. Right, stop recording. Alright, so ayan na mga kalyabe. So napakaganda na ng lamig ng aircon nya. Ayan na. So mapapansin nyo yung mga tubing nya. Ayan yung sa suction. Ito, yung malaki is nagmumoist na. Ito mainit to talaga. Ito. Tapos dito, yan, anong lamig. Automatic na yan. Right. Ayan na. Ayos na. Okay. So tapos na naman to ngayon mga kalyabe. At testing muna natin ang stereo niya kung gumagana. Ayan, buo pala.
Ayun. Right, patayin ko muna. Makapiright ako. Hazard. Ilaw. Right, so ayos lahat. Tep, buksan mo. Kuya, tawagin mo kuya. Tawag ka. Kuya, ito ha. Alam mo naman to, di ba? Wag dito ha. Kasi ang lahat ng baho ng nasa labas kapag dyan is mahihigop mo. Ayan, ito lang yan. Para yung lamig niya, yun lang talaga mag-iikot-ikot. Yes, ang ganda ng lamig yan. Tanghaling tapat, pabilad pa to sa araw. Minsan pag galing sa init, mahal. Oo. Nung simula, grabe pang baho ng lumot. Kaya mga kalyabe, baka magtaka kayo kung bakit pinalitan namin ng evaporator. So, inexplain ko kasi kay kuya dahil nga kinakalawang na yung kanyang evaporator. Ayan mga kalyabe, huwag natin sabihin, aluminum naman yan, paano kaya kinakalawang? So, nakita mo naman kuya, yung kulay puti na yun, yun yung pinakakalawang ng evaporator. So, nipis na, kapag ilagay lang natin kasi, pinapili ko naman si Busing. So, mas gusto ni Busing na matagal ulit bago mabuksan yung evaporator. Kasi ito mga kalyabe, backless dashboard talaga to. So nakita naman ni kuya kung gaano magbaklas ng dashboard. Masilan pala yung magbaklas ng dashboard. Yan ang kagandahan kapag binabaklas ang dashboard. Doon kasi makikita mo yung evaporator mo kung dapat na ba talaga siya palitan or hindi na. Kasi yun kuya, pag nilinis lang natin yun at ibalik natin, may tendency na magkakaroon yun ng kulay puti na parang akala mo pulbo. Siyempre sa tagal naman na rin yun. Yun Tagal naman na, biro mo 17 to 2026. So kailangan lang magna 9 years. Magna 9 years. Kailangan talagang palitan din talaga. So maganda yung ganun ng ginawa kasi makita natin na maayos at kita mo naman ang lamig ngayon ng aircon mo. Bilad na bilad pa sa araw tayo dito. Ang lakas, ang ganda ng lamig. Palamig lang ng palamig yan. Oo. Hindi ano pa lang kasi. Ayan, automatic na nga eh. Kung isasagad mo pa yan ang lalamig ng lalamig yan. Ano naman yan? Masyadong malamig na yan. Malamig yan. Mga ngalay sa kamay. Yan. Yan, ganyan lang dapat. Gitna. Ang ganda ng automatic. So, dinouble check na natin lahat. Gumagana na lahat. Ayos na. So, wala na kaligtaan. At baka may nabulsa tayong tornilyo. Yan. Kasi mga kalyabe, yung iba binubulsa eh. Pag hindi kabisado yung binabaklas, baklas lang ng baklas tapos hindi tinatandaan kung saan binaklas. Yan nangyayari. Ang sarap ng lamig nito, lalo to sa hapon, grabe to. Bango no? Yan. Parang bagong labas sa kasa na naman yung aircon mo. Yan ang style mga kalyabe. Yung ginagawa ko, may nilalagay ako na secret. May secret akong nilagay dito para maging mas mabango. Kasi yan mga kalyabe, at bago natin lagay yon, tanungin muna natin yung may-ari kung mayroon siyang allergic. Diba? Mayroon kasing customer ko, mayroon tao mga allergy sa mga may bango-bango. Mayroon. Marami. Pero hindi naman yun kasi daw niya hindi naman nakakasira, hindi naman kaya makakasira yun sa Hindi po. Sa hindi po. pangamoy lang mga Hindi. nakasakay. Hindi po.
nawawala din yon sa ano. Si mamaya, minsan nakakahilo. ganun. Ah, hindi. Prion ang nakakahilo. Yung mga kalyabe, ano, kapag sumakay kayo ng mga taxi or mga ibang mga sasakyan na pag nagka-aircon is parang may naaamoy kayo na ibang amoy, May ibang amoy. tapos parang nahihilo po kayo. So, Sa at Prion. mahina yung aircon niya, mag-doubt na po kayo. Malamang sa malamang may butas ang evaporator nun. Baka masupukit pa kayo hanggat maaari. Mag-open kayo ng bintana kahit konti lang. Open nyo ng kaganyan lang. Yan. At least hindi kayo masupukit. So, maraming cases na kasi mga kalyabe na mayroon ng senaryo na nasupukit ng dahil lang sa aircon. So, ang Prion kasi is chemicals po yan na kapag nalangha po natin is hindi po maganda sa kalusugan. Kaya nga po, pag drain tayo ng Prion, ginagamitan pa po natin ng tubig yun kasi napakabaho po nun. Kaya may tubig na napansin mo kanina, nilalagyan ko pa ng tubig kasi yun is para hindi natin malanghap yung baho o yung amoy ng Prion. Yun yung purpose nun. Tapos masisave pa natin yung ano natin, hindi tayo tawag nito, perwisyo sa ating kalikasan. Kasi ano yan eh, chemicals, tapos hazard, masyadong ano sa ano. Pero mas the best sana kung mayroon pa akong recovery machine mga kalyabe. So, ang recovery machine is hindi rin biro kasi ang presyo, kaya pinag-iipunan pa po natin yan. Grabe kasi ang recovery machine, pag higupin na nun ang lumang Prion, tapos isasalin sa tangke, tapos saka i-dispose. Ganon din. Pag bulok ng tangke, sisigaw, ganon din. Open mo nga yung radyo. Nagmagana po. Tinisting ko na po. Alright, stop recording.